Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, may mga bagay sa buhay natin na akala natin ay hindi natin kaya. Pero kapag ka nandoon na nga tayo sa sitwasyon, ay wala na tayong choice kundi ang kayanin na lamang ito. May mga bagay din naman na akala natin ay kakayanin natin, pero hindi pala talaga. Hello sa inyo Popoy at Bea at ganun na rin sa lahat ng listeners ng Dear MOR. Ako si Irvin, isang lover boy. Totoo at seryoso ako kung magmahal. At sure ako dun. Kasi meron akong long-term girlfriend na, si Janelle. Nagkakilala kami ni Janelle sa isang online dating app. Noong una, akala ko hindi kami magkiklik. Pero hindi ko inakala magugustuhan pala talaga namin ang isa't isa hanggang sa maging kami na nga. Meron na lamang kaming isang problema, Popoy at Bea. Hindi kasi taga dito sa Manila si Janelle. Kaya matagal kaming nagtiis sa LDR o yung long distance relationship na setup. At noong tumagal na ang relationship namin ay nagpasya nga si Janelle na mag-apply sa company na pinapasukan ko. Luckily, natanggap naman siya. Dahil doon ay lumipat na rin siya dito malapit sa amin at kumuha kami ng uupahang condo unit. At doon na rin nagsimula ang sobrang magulo pero makulay na buhay pag-ibig naming dalawa. Nakakapagod. Ay, dami-dami. Ano, kaya pa ba? Kaya pa naman, love. Pero, magpahinga muna tayo. Kahit saglit lang. Sige na, please. Ito talagang love ko. Konting kilos ang napapagod na agad. Uy, hindi lang konting kilos yun, ha? Kanina pa tayo nagbubuhat akyat baba. Hilong-hilo na nga ako sa elevator eh. Oo na, sige na. Magpahinga na muna tayo. Ay, buti naman. Konti na lang. Konting-konti na lang. Ang alin? Konti na lang maabot na natin yung mga plano natin. Heto na tayo. One step closer. Ang susunod na nito, savings, travel goals, investments, sariling bahay. Palagay mo, kakayanin natin lahat yun? Oo naman. Magkasama na tayo eh. Magtutulungan tayo para maabot lahat ng yun. Diba? Tama ka, love. Pero sa ngayon, alalayan mo muna ako, ha? Lalo na bukas. First day ko sa company. Excited ka na ba? Sobra. Last week pa lang, nai-imagine ko na yung workplace, yung mga tao, saka yung mga boss. Sana hindi ako masyadong mahirapan sa bagong environment. Malaki ang tiwala ko sa'yo, love. Siguradong easy na sa'yo lahat yan. Sana nga, love. Pero love, yung usapan natin ha, hindi dapat tayo magpahalata sa office na mag-boyfriend-girlfriend tayo. Lalo na pag nandyan yung mga boss. Alam ko naman yun, love. Don't worry. Pero pansamantala lang naman yun. Later on, siguradong malalaman din nila yung totoo. Ay, bakit kasi bawal ang pumasok sa relationship sa company niyo eh? Well, sabi nila iwas office politics daw. At saka para na rin hindi mahaluan ng personal yung trabaho. Sa bagay. Love, nagkugutom na ako. Gusto mo magpa-deliver na lang tayo ng food? Sige, love. Para mamaya tuloy-tuloy na. Gusto kong matapos tayo ng maaga sa pag-ayos ng mga gamit. Para makapagpahinga na rin ng maaga. Oo nga eh. Maaga pa naman pasok natin bukas. Sige na. Ako na-order. Pahinga ka lang muna dyan, okay?
Thank you, love. Tol, Oh, bakit? di ba ngayon darating yung bagong front desk officer? Oo daw eh. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin? Excited ka naman masyado. Siyempre, madadagdagan yung team namin eh. Baka kinakausap pa ni boss. Maya-maya, nandito na rin yun. Hi team, Hi, boss. Hello po. I'd like you to meet our newest front desk officer, si Janelle. Galing pa siya ng Davao, and she used to be an admin officer. Hi, Janelle. Welcome sa team. Hi, Janelle. Hi sa inyong lahat. Excited na akong makatrabaho kayo. Okay, so Manny, ikaw munang bahala kay Janelle. Total, same team kayo. Na-brief ko na rin siya sa mga kailangan niya gawin for today, okay? Okay, boss. Tara. Okay. So, taga Davao ka pala? Oo. Saan ka nakatira dito sa Manila? Bale, meron kaming inuupahan na kondo na malapit. Oh, I see. Sinong kasama mo, family? Hindi. Boyfriend? Hindi rin. Asawa? Hindi. Wala. Ako lang. Okay. Sabi mo kasi kanina kami, so I thought may kasama ka. May kahati lang ako sa upa pero hindi siya sa kondo nag-i-stay. Gets. So, wala ka pang boyfriend? Mukhang masyado ng personal yung mga tanong mo, pare ah. Ay. Sorry. Okay lang. Hi, guys. Mukhang pinagkakagaluhan niyo naman masyado si Janelle. Hindi naman. Si Manny, kung makapag-usisa, halatang may hidden agenda eh. Uy, grabe ka, hindi naman. Meron ba, Manny? Wala. Di ba pwedeng wini-welcome ko lang yung bagong teammate? Okay, sabi mo eh. Anyway, Irvin, sino kasabay mo mag-lunch? Wala pa naman. Bakit? Perfect. Sabay na tayo. May baon akong food. I'm sure magugustuhan mo. Kaya lang, Thea, ano kasi? Huwag ka nang tumanggi. Minsan na nga lang eh. See you. Love, nandito na ako. Oh, parang late ka na umuwi May mga tinapos na material para sa vlog. Kasama mo yung Thea. Ha? Nasa iisang team kayo, di ba? So, magkasama kayo. Oo, syempre, pero hindi lang naman siya yung kasama ko. Marami kami. Di marami rin kayong magkakasamang mag-lunch kanina. Parang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nag-enjoy ka? Hindi kami magkasamang nag-lunch si Thea, okay? Tinanggihan ko yung invitation niya sa akin. Okay na? So, may umaaligid pala sa'yo sa office nyo. Sus, wala lang yun. Ganun lang talaga si Thea. Mabait tsaka pala kaibigan. Kung pala kaibigan, bakit ikaw lang ang inaya? Ewan ko. Baka may gusto sa'yo. Teka nga. Parang masyado mo naman akong iniipit sa mga tanong mo eh. Ikaw din naman may nagpapapansin sa'yo kanina. Sino? Di si Marvin. Halatang-halata kaya. So wala kang boyfriend? Ano kaya yun? Ano naman? Nagtatanong lang naman yung tao. Sus, halata namang sinusubukan kang forma nun. Tapos ikaw naman, okay lang. Okay lang sa'yo? Anong gusto mong sabihin ko? Na hindi okay sa akin? Bakit hindi? May boyfriend ka na, hindi ba? Teka,
Bakit ba sa akin nalipat yung usapan? Yung Teo yung pinag-uusapan natin dito ah. Bakit kasi puro ako lang? So ano, pag-aawayan natin to? Ikaw nag-umpisa eh. Napaka-defensive mo kasi. Ang gusto ko lang naman marinig sa'yo, assurance, na wala naman talagang namamagitan sa inyo nung Thea. Ang dami-dami mo pang sinabi. Sinabi ko na kaya, wala lang yung kay Thea. Wala lang sa amin yun. Sanay na kaming ganun. Minsan nagyayaya mag-lunch. Pero hanggang dun lang. Purely professional lang talaga. So madalas yung ginagawa yung mag-lunch together, ganon? Oo, pero wala nga lang kasi yun. Kahit nung wala pa ako sa office, madalas na kayong mag-lunch? Minsan lunch, minsan dinner. See? Love, wala naman kasi talaga yun. Kailangan lang talaga namin ni Thea na magkasama ng madalas kasi marami kaming pinag-uusapan tungkol sa work. Ganun lang yun. Ay, siguraduhin mo lang ha. Oo nga, promise. Ito namang love ko. Selos naman agad. Sino ba naman kasing hindi magsiselos? Ang ganda-ganda niya, matangkad pa, saka malakas ang appeal. Maganda ka rin naman na. Malakas din appeal mo. Bakit ka magsiselos dun? Mas madalas mo kasi siyang nakakasama. Halika nga dito. Alam mo, love, kahit pa mas madalas kami magkasama sa work, ikaw naman yung palaging nasa puso ko eh. Walang binatbat sa'yo yung Thea na yun. Mabuo ka lang yun pero mas malambing ka. At saka mahal kita eh. Ikaw yung love ko eh. Ay, promise? Promise na promise. Kaya wag ka nang magtatampo dyan, ha? Okay? Kaya na tayo at kwentuhan mo ako tungkol sa first day mo. Okay. Popoy at Bea, dahil nga sa mahigpit na ipinagbabawal sa company namin ang pagkakaroon ng office romance, ay itinago talaga namin ni Janelle ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Ang naging problema, madalas niyang pagselosa noon ng workmate kong si Thea. Nasa isang department kasi kami ni Thea noon. Samantalang si Janelle naman ay nasa customer service. Noong una, Popoy at Bea, medyo cute pa yung pagsiselos ni Janelle. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalala. Malakas makatamang hinala kahit wala naman kaming ginagawang masama ni Thea. May mga pagkakataon pa na nagiging dahilan na yon ng pag-aaway talaga naming dalawa. Kung sa usaping trabaho naman, marami rin kami niyan. Naging sobrang busy ng department namin dahil ang dami naming target na kailangan ma-reach. Panay ang overtime at client outreach. Halos ilaan ko na ang buong araw ko sa work kaya madalas sa bahay na lang kami nagkikita ni Janelle. Patay na mga ilaw. Tulog na siguro si Janelle. Sabi na nga ba walang pagkain eh. Buti na lang nakapag-take out ako kanina. Bakit ngayon ka lang? Ay, di na pa. Gising ka pa pala, love? Bakit? Akala mo ba tulog na ako? Oo. Anong oras na kaya? Exactly. Anong oras na pero ngayon ka lang umuwi? Maraming tinapos na proposal tsaka articles. Alam mo namang mag-i-expand na yung market natin, di ba? Saan galing yung take-out mo? Sa office. Nag-early dinner kami kasi alam naming mag-OT kami. Sino kasama? Ha? Sino kasama mong kumain? Teammates ko, malamang. Teammates mo? O si Thea? Oh, come on, Janelle. Wag mo akong makamon-kamon ha. Tinatanong kita ng diretsyo. At sinagot din kita ng diretsyo. Teammates ko yung kasama kong kumain. Ikaw lang naman yung nag-iisip ng mali eh.
Nagtatanong lang naman ako Yung mga tanong mo kasi nakaka-offend eh. Aba, kasalanan ko ba kung offensive para sa'yo yung tanong ko? Halata naman kasi may gusto kang ipahiwatig. Kunwari ka pang wala. Tapos kapag defensive ako pa yung may kasalanan. Baka guilty ka. Wow, ako pa talagang guilty. Bakit? May patunoy ka ba sa mga hinala mo? Wala. O, kita mo na? Bakit? May kailangan ba akong patunayan? Wala. Oh, yun naman pala Bakit kailangan ko pang maglabas ng patunay? Kasi ang OA na ng mga hinala mo. So, ini-invalidate mo yung feelings ko ngayon? Hindi ko ini-invalidate yung feelings mo. Sinasabi ko lang na mali yung mga hinala mo. Di ganun din yon. Ay, nakakainis. Pagod na nga sa work, ganito pa dadatnan dito sa bahay. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake ng mga damit mo? Alis ako. Doon ako uwi sa amin. So, iiwan mo ako rito? Ang gulo mo kasi. Hindi ko naman maranasan yung magkaroon ng peace of mind sa tuwing uuwi ako. Nagtatanong lang, magulo na agad? Palagi na lang kasing ganyan eh. Sa tuwing umuwi ako na pagod galing sa work, puro ka na lang paghihinala. Alam mo, nakakapagod na rin eh. Wala naman akong ginagawang masama pero puro ka pagdududa. Kaya aalis ka na lang, ganon. Sa halip na pag-usapan natin ng maayos. Hindi ka rin naman kasi nakikinig ng maayos sa akin eh. Sige, subukan mong umalis. Kung aalis ka, kunin mo na lahat ng gamit mo dahil tapos na tayo. Anong tapos? Tapos na tayo. Makikipag-break na ako sa'yo. Asa ka? Hindi mo kaya nang wala ako. Yun ang akala mo. Kaya mo? Kakayanin ko. O hindi sige, kayanin mo. Malakas pala loob mo ha. Alis na ako. Teka, sandali. Iiwan mo talaga ako? Oo, sabi mo kaya mo, di ba? Oo. Kaya ko. Huwag ka mag-aabol sa akin ha. Hindi talaga. Panindigan mo yan ha. Salamat naman at makakapagpahinga na yung utak ko sa'yo. Bye! Nagsimula sa maliit na awayan, parehong mainit ang ulo, parehong ayaw magpalamang. Ang ending, hiwalayan. Sa totoo lang, ang petty ng dahilan ng breakup namin ni Janelle, Popoy at Bea. Pero dahil nga sa paulit-ulit nang nangyayari yung awayan, ay nag-build up na yung frustration hanggang sa hindi na talaga kinaya. Minsan talaga, alam nyo, kahit gaano kababaw ng issue, basta nakakaapekto na sa stability ng relationship, may potential talaga itong maging reason for a breakup. At ganoon nga ang nangyari sa amin ni Janelle. I expected na pansamantala lang yung breakup na yun, Popoy at Bea. I thought it would only last for 3 days or siguro a week. Pero walang nagsorry sa amin eh. Walang gustong magpakumbaba. Nagpapataasan kami ng ihi, ika nga. Pinanindigan namin pareho yung sinabi namin na kaya namin kahit wala ang isa't isa. Well, at some point, masasabi kong kaya naman talaga namin. She can go on with her life nang wala ako. Totoo yun. And I can go on with mine nang wala naman din siya. Actually, we can live without each other. Pero ang totoong tanong is, kaya ba naming panindigan yun? Gayong araw-araw pa rin kaming nagkikita sa trabaho. So, team, as agreed, aasahan ko ang magandang cooperation and coordination yung lahat. Especially yung mga nasa marketing, sales, at customer service department. Kayo ang kailangan mag-work hand in hand para ma-pull off natin ng maayos lahat ng strategies na nakalatag. Okay? Okay, sir. Okay po, makakaasa po kayo, sir. Yes na yes, boss. Okay, good. So, for now, let's have a break.
and then kakausapin ko isa-isa per team when we get back, okay? Okay po. Copy, sir. Manny, saan ka magla-lunch? Not sure pa eh. Siguro doon na lang sa usual. Ikaw ba? Gusto mo sabay na tayo? Gusto ko sana, kaso kailangan na natin bumalik sa reception eh. Ay, oo nga pala. Kailangan may maiwan na at least isa sa atin. Oo nga eh. Gusto mo, ibili na lang kita ng food tapos doon na tayo kumain ng sabay? Okay lang? Oo naman. Ikaw pa ba? Special ka kaya sa akin? Wow, special daw. Ginawang siopaw. Ha? Ano yun, Irvin? May sinasabi ka? Wala. So, going back, Manny, G ka ba? Sabay na tayo mag-lunch? Sweet mo naman. Sige, pwedeng pasend sa akin yung menu, tapos pipili na lang ako. Okay, sure. See you. Thea? Di ba sabi mo kanina gusto mong mag-lunch together? Yes. Game ka? Bao naman. Alam mong hindi kita matatanggihan, no? Special ka kaya sa akin. Gaya. Sorry, ano yun, Janelle? Hindi ko narinig. Wala. Hindi ikaw yung kausap ko. Okay. So, Thea, saan tayo kakain? Sa cafe na lang? Okay lang ba? Hindi. Gusto ko kasi sana sa labas tayo kumain. Yung somewhere tayo. Yung tayong dalawa lang. Alam mo yun? Sure. Sige, game ako. Basta makakabalik tayo agad, Kahit di na tayo bumalik. Ako nang bahala kay boss. Sira ulo ka talaga. Kailangan natin bumalik agad. Hindi, joke lang naman. Babalik din tayo agad, syempre. Okay, let's go. Excuse me ha, dadaan kami. Di dumaan kayo. O bakit ka nagagalit? Hindi. Ang sabi ko, go lang, daan lang kayo. Okay. O sige. See you later. Guys, I have to go. See you na lang tomorrow, ha? Ingat, tol. See you tomorrow, Irvin. Bye, Irvin. Take care. Bye. We need to talk. Uy, Janelle. Uwi ka na rin. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? I know what you're doing. Sasabi mo. Doing. Alin doon? Yung kanina. Alin nga. Ayaw pa kasing diretso yun eh. Alam kong sinasadya mo kanina yung pagsilosin ako. Ha? Okay, gets. Maang-maangan ka pa. So, nagsiselos ka? Excuse me, hindi ako nagsiselos. Nandiri ako sa inyong dalawa. Bakit affected na affected ka? Hindi ako affected, no? Kaya pala kinailangan mo pa akong harangin para lang kausapin. Gusto ko lang malaman mo na epic fail ang ginawa mo at hindi effective. Alam mo, Janelle, hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip mo. Kasi wala akong balak na pagselosin ka or kung ano man. At kung totoo man na pinagsiselos nga kita at hindi yun effective, bakit nandito ka? Bakit ka apektado? Sige, wala ka may sagot. Ay, padaan ako. I have to go. Nasasanay na ako. Excuse me? Nasasanay na akong wala ka. Na hindi ko na kailangan yung tulong mo. Kung akala mo maghahabol ako sa'yo dahil kailangan pa rin kita, pues nagkakamali ka. Okay. Good for you. Papatunayan ko sa'yo na hindi ka kawalan. At kaya kong mabuhay nang wala ka. Konti na lang. Konti na lang at magsisisi ka na sa ginawa mong pang-iiwan sa akin nung gabing yon. Bahala ka.
Popoy at Bea, I can only imagine how chaotic it was. Yung experience na nakikita mo yung ex mo everyday sa work kahit na buwisit ka pa sa kanya. What makes it even harder is hindi maganda yung naging paghihiwalay namin. Away talaga kung away. Pataasan ng pride. Naghihintayin kami kung sino ang unang bibigay. Ayaw niyang tanggapin na nagkamali siya. At mas lalo naman ako. Wala akong ginawang mali para humingi ng sorry sa kanya. Kung hindi siya aamin sa pagiging OA noong nagselo siya, talagang hindi kami magkakaayos kahit kailan. At naging ganoon lang ang sistema namin, Popoy at Bea. Hanggang sa opisina, dala nga namin yung awayan namin. Mabuti na lang talaga at nagkahiwalay kami ng department dahil kung hindi, siguradong araw-araw akong bad trip. Kung meron lang sanang paraan para matapos na yung kalbaryong yun, ginawa ko na eh. Gusto ko nang tapusin ang gusot namin ni Janelle. Once and for all. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hindi mo kaya. Popoy at Bea, siguro medyo naging rude lang yung pakikitungo talaga namin ni Janelle sa isa't isa after the breakup. Pero sa totoo lang, naghihintay lang naman ako na may isa sa aming magpakumbaba. Minsan, naiisip ko na rin na siguro mas mabuti kung ako na lang talaga yung humingi ng sorry. Pero sa tuwing sinusungitan niya ako, nauunahan na naman ako ng pride ko. Hanggang sa nasanay na lang kami sa ganoon. Nag-iiwasan sa work, at kung hindi mapigilan na magkasalubong, nagsusungitan naman talaga. Ganun lang ang naging sitwasyon namin ng mahigit sa 1 buwan, Popoy at Bea. Hanggang sa nagsawa na lang kami siguro. Nakakapagod din kasi na depensahan mo yung sarili mo araw-araw. Nakakapagod patunayan na ikaw yung tama at siya yung mali. Nakakaubos ng energy. Kaya later on ay nabawasan na rin yung awayan namin. Siguro parehas na lang naming natanggap na wala na talaga eh. Hanggang doon na lang ang kaya naming ilaban. Ay, nakakakalay. Kaya muna kahit saglit lang. Oh, ba't nandito ka pa? Bakit? Pinapatawag tayo ni boss. May pakain daw. Ay, saan? Sa lobby na lang daw para makasala yung front desk. Total, wala namang masyadong guests. Sige, susunod ako. Okay, bilisan mo ah. Yep. Oh, yan pala si Irvin eh. Boss, sorry, na-late. Tagal kasi mag-export ng file ko. It's okay. Halika, kain ka na. Dami nito, boss ah. Of course, for a job well done. Deserve nyo lahat yan. Baka talaga, boss. Thank you. Mukhang puro seafoods to, boss ah. Yes. Bakit? Bawal ba sa iyo ang seafoods? Hindi naman po. Heto, pinagtira ka namin ng chicken. Kaya, ba't mo nga kay Irvin? Here. Thank you. Hindi ka na makalimutan. Manny, tapos ka na ba kumain? Kung oo pakipalitan nga si Janelle doon sa may front desk nang makakain na rin siya. Sige, boss. Hindi pa kumain si Janelle? Hindi pa nga eh. Wala kasi may iwan sa reception ngayon. Okay. Thea, paabot na lang nung shrimp. Yun na lang yung kakainin ko. Sure. Bakit? Ayaw mo ng chicken?
Gusto naman. Well, save the best for last, di ba? Boss, I think balik na po muna ako sa desk. Baka tapos na po yung ina-upload ko. Are you sure? Tapos ka na kumain? Tapos na po. Thank you ulit, boss. Well, okay. Hi po. Yun. Okay na, Janelle. Kuha ka na ng plato mo. Sige po. Boss, puro seafoods po, ano? Ay, oo eh. Sorry, nakalimutan kong i-check kung merong hindi kumakain ng seafood sa inyo. Don't worry. Order na lang kayo ng iba. Ano ba gusto mo? Ay nako, hindi na po. Okay na to, boss. Thank you po. Sigurado ka, ha? Opo. Okay. Oh, ito, chicken. Irvin? Tinabi ko yan para sa'yo. Allergic ka sa seafoods, di ba? Hindi, okay lang. Konti lang naman yung kakainin ko eh. Huwag mo nang ipilit. Baka magka-rashes ka pa niyan. Worse, baka mahirapan ka na namang huminga. Thank you, ha? Wala yun. Enjoy. Kainip naman. So kaya pwede mamasyal. Janelle. Oh, kaya napatawag to. Hello? Hello, Irvin? Oh, bakit? Bakit mo binayaran yung upa sa kondo? Yun ba? Nagpa-follow up na nga yung may-ari eh. Ang alam niya kasi, nandiyan pa rin ako. Sana sinabi mo na wala ka na rito. Hayaan mo na. May access pa rin naman ako sa kondo eh. So dapat lang na magbayad pa rin ako. Tsaka tulong ko na rin yun sa'yo. Kaya ko naman eh. Alam ko na hospital si Tito. Nakita ko sa post ng kapatid mo. Kaya sigurado ako marami kang gastos ngayon. Kahit na, hindi mo obligasyon na tulungan ako. Kung ano man yung problema ko, akin na lang yun. Technically, responsible pa rin ako sa'yo. Kasi more than 1 month pa lang simula nung nag-break tayo. Kaya for sure, hindi mo pa masyadong na-adjust yung budget mo. O sige, pero babayaran kita ha. Huwag kang mag-alala. Ay kang bahala. Pero no pressure ha. Magbayad ka lang kung nakakaluwag-luwag ka na. Salamat, Irvin ha. Wala nga naman. Kumusta mo na lang din ako kay Tito ha. And pakisabi na magpagaling siya agad. Sige, makakarating sa kanya. Alam ba niya yung nangyari sa atin? Ang totoo niyan, hindi pa eh. Ayoko kasing malaman niya na mag-isa na lang ako rito sa kondo. Siguradong mag-aalala yun. See? Kaya kailangan alagaan pa rin kita. Kasi ang alam ng family mo, kasama mo pa rin ako. Kapag may nangyaring masama sa'yo, ako ang babalikan nila. Pero Irvin... Hindi naman ako maniningil, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang to pa rin yung pangako ko sa kanila na hindi kita pababayaan dito sa Manila. Hindi ko nakakalimutan yon. Kaya hayaan mo, aalalayan pa rin kita from time to time. Kahit hindi na tayo. I'm still a man of my word, Popoy at Bea. At kahit na nga break na kami ni Janelle, ay gusto ko pa rin tuparin yung ipinangako ko sa pamilya niya na hindi ko siya pababayaan dito sa Manila. Well, siguro at least hanggang sa masabi na niya sa kanila na hiwalay na nga kami. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, ako muna ang aalalay nga kay Janelle. Tuluyan na ring nawala yung mga maliliit na awayan namin at bangayan. We tried to play it cool. Parang normal na office mates lang. Hindi nga lang namin napag-uusapan yung naging ending namin. But at least, mas payapa na kami pareho. Less away, less conflict. Makakausad na kami sa buhay namin ng walang hinihintay na explanation from both parties. We can work at peace, knowing na walang mambibwisit sa amin sa opisina.
Grabe naman itong bagyo na ito. Ang bilis maglalfall. Saan may susi ko? Ayun. Janelle? Janelle! Irvin? Kumusta ka dito? Okay naman. Sigurado ka? Medyo. I mean, wala namang nangyayaring masama. Kaya lang, kanina pa ako kinakabahan at natatakot eh. Huwag kang magalala. Safe naman tong kondo. Sure na hindi abutin ng tubig. Bakit ka pala nagpunta rito? Alam kong kailangan mo ng kasama. Ha? Haba-haba yung pinagsamahan natin. Kaya alam ko kung saan ka takot. At alam ko na takot ka sa kulog at kidlat. Irvin naman eh. Tsaka nagdala na rin ako ng konting supplies para alam mo na may pagkain tayo habang hindi pa umuhupa yung bagyo. Salamat ha. Buti na lang dumating ka. Wala yun. Alam ko naman kaya mo na sarili mo eh. Kaya lang hindi mo naman kontrolado yung takot mo eh. Baka mamaya eh, hindi ka pa makatulog sa lakas ng kulog. Nakakainis ka naman eh. Nagpunta ka lang yata rito para pagtawanan ako eh. Oy, hindi ah. Nga pala, kumain ka na ba? Oo. Ikaw ba? Oo, kumain din ako sa bahay bago pumunta rito. Kaso nagutom ako sa biyahe. Pwede mo ba akong pag-init ng tubig para dito sa cup noodles? O sige. Akong bahala. Ano ba naman to? Ayaw tumigil ng kidlat. Irvin. Irvin. Natatakot ako. Bakit? Kanina pa walang tigil yung kidlat eh. Natatakot ka? Wait lang. Usod kang konti. Ha? Usod ka na ng konti. Sabihan kita. Okay. Irvin! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Akala ko ba kaya mo nang wala ako? O bakit? Kinakaya ko naman ah. Ay bakit kung makayakap ka, parang ayaw mo na akong bitawan. Alam mo naman kung bakit eh. Kung hindi lang bumabagyo ng ganito, hindi naman kita kakailanganin, no? Kunwari independent pero kailangan din pala ng kasama. Sus. Kung ayaw mo, edi wag. Sige na, bumalik ka na lang dun sa sahig. Dun ka na ulit mahiga. Joke lang. Ano naman no? Makapakapikunin mo. Sige lang, himakap ka lang dyan. Hindi ako magre-reklamo. Himakap ka lang hanggat gusto mo. Okay, Popoy at Bea, sige na nga. Aamin na ako. Ang sabi ko, kaya kong magpatuloy sa buhay nang wala si Janelle. Well, ang totoo niyan, hindi ko pala kaya. Noong time na kayakap ko siya, ay nanumbalik ang lahat ng feelings ko for her. Pakiramdam ko, girlfriend ko pa rin ang kayakap ko. Sa lakas ng kabog ng dibdib ko noon, sigurado akong ramdam din yun ni Janelle. But since
Hindi naman mahalaga pa noon kung ano yung nararamdaman namin, ay pinili naming wag na munang pag-usapan pa ang tungkol doon. At mula nga noon, naging mas madalas na ulit yung pagbisibisita ko sa condo ni Janelle, Popoy at Bea. Minsan nga si Janelle pa yung tumatawag sa akin para papuntahin ako doon. Minsan naman ay nagkakayayaan kami na kumain sa labas, lalo na kapag weekend at wala kaming magawa sa bahay. And that's when I knew na magkakabalikan kami. We had this unspoken feeling na gusto naming ayusin ang naging gusot at bumalik sa dati. Pero bago yun, I made sure that nothing is on the way. Gusto ko na kapag nagkabalikan kami, hindi na namin kailangan pang itago ulit ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Alam mo, Irvin, I still don't know what made you decide to leave the company. You've been a big asset. Balang araw, boss. Malalaman nyo rin. Bakit kasi hindi mo pa sabihin ngayon? Medyo alanganin pa, boss eh. Sa safety ko muna po yung reason bago ko sabihin sa inyo. Mas maganda kung sure na talaga. Okay, sige. Ikaw bahala. Basta kung ano may mapili mong landas, sana magtagumpay ka. And I know naman you will. Thank you, boss. Thank you po talaga. Walang anuman. So, paano? I'll see you around, ha? Yes, boss. See you around po. Sana tama ang naging desisyon mo, Irvin. Sana talaga. Mag-iingat ka ha. Let me know kapag nasa bahay ka na. Sure. Chat-chat na lang? Okay. Maaga pa. Irvin? Kanina ka pa dyan? Hindi naman. Ngayon lang. Mukhang nagkakamabutihan na nga kayo. Alam ba ni boss yan? Ha? Ay, ba't nga ba ako nagtanong? Masyado yata akong pakilamero eh. Una na ako, tol. Good luck. Good luck sa inyong dalawa. Tagal man yatang umuwi ng babaeng yun. Oras na. Baka siya na yan. Mukhang nag-enjoy ka sa lakad nyo ha. Irvin? Bakit di mo kasama si Manny? Naghiwalay na kami sa office. Excuse me, papasok ako. Ano yun, Janelle? Ang alin? Yun. Yung nakita ko kanina. Yung chat-chat na lang tapos may pahalik pa. Wala. Wala lang yun. Huwag mong isipin yun. So ano? Kayo na nung Manny na yun? Pwede ba, Irvin? Pagod ako. Saka na tayo mag-usap. Sagutin mo lang yung tanong ko, alis na ako.
Kayo na ba ni Manny? Bakit parang may halong galit? Bakit parang may wrong answer sa tanong mo? Sagutin mo na lang kasi ng diretso. Hindi. Hindi kami ni Manny, okay? Bakit may pahalik? Ewan ko. Nabigla nga rin ako eh. Aminin mo na lang kasi kung kayo na. Para alam ko kung anong gagawin ko. Para alam ko kung saan ako lulugar. Bawal nga may karelasyon sa opisina, di ba? Paano naman magiging kami? May pagkatanga ka rin, ano? Mabamalay ko ba kung tinatago nyo lang? Aba, ang galing naman namin magtago kung ganun. Sa opisina pa kami magkikiss? Kung may mali siya man yung kiss na yon. So walang kayo? Wala nga. Sigurado ka ha? Sigurado nga. Bakit ba kasi ang dami mong tanong? Ang kulit-kulit mo. Walang kami. Hindi ko siya boyfriend. Hindi niya ako girlfriend. Okay? Ha? Okay na? Okay, very good. Anong very good? Wala. Kala ko kasi okay na tayo eh. Mati na tayo. Tapos malalaman ko na lang, may pumuporma na pala sa yung iba. Bati lang tayo. Hindi tayo nagkabalikan. Kaya wag mo kung ma-question-question na parang pag-aari mo pa rin ako. Bakit kasi hindi pa? Ha? Bakit kasi hindi pa tayo magkabalikan? Ewan ko sa'yo. Tabi, papasok ako. Aray, sorry na. Ano? Sorry na. Sige na, ako na yung magsasorry. Ako na yung magpapakumbaba. Yun lang naman yung hinihintay mo, di ba? Na mag-sorry ako. Eto na yun. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Okay. Bati na tayo, di ba? Kailangan namang awayan pa kita ulit. Buti naman. Pero ayoko ng bati lang. Ha? Gusto ko balikan mo na rin ako. Balikan na tayo. Pwede naman, di ba? Tayo na lang ulit. So, ganun-ganun lang. Sasabihan mo lang ako na magbalikan tayo tapos tayo na ulit? Ano pa bang gusto mo? Nag-sorry na nga ako. Nag-resign na nga ako sa work para hindi na natin itago yung relationship natin eh. Janelle, huwag naman natin sayangin lahat to. Alam ko naman na ako pa rin yung love mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin yung love ko. Kaya please, balikan mo na ako. Magbahalan na ulit tayo. Dahil di pa rin masanay pag wala ka, di ka makita, di ka rin nawawala sa alaala. Giliw di pa rin masanay sa iyong tawa araw at gabi, di sawang ipadama o giliw ito. Mamahal dahil tong pag-ibig hindi pa rin nagwawakas. Oh, di ba, Popoy at Bea? Ubod ng tagal kong pinanghawakan ang pride ko. Lulunukin ko rin naman pala sa bandang dulo. I concede. I surrender. Talo na ako sa laban. Kung isang ang laban ang may tuturing yung pakikipagmatigasan kay Janelle, yun ang laban na handang-handa kong ipatalo. After all, mas makapangyarihan pa rin talaga ang love kesa sa pride. And I hope that love would continue to win, hindi lang para sa amin ni Janelle, kundi para sa ating lahat. So just like that, Popoy at Bea, balik na ulit ako sa kondo. Balik na ulit ako sa buhay ng love ko. Hindi niya rin ako natiis eh. Sabi ko na nga ba, hindi niya rin kaya nang wala ako sa buhay niya. Hindi namin kaya nang wala ang isa't isa. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Sobrang thank you sa pagbabasa ng kwento ko na parang hindi galing sa mga mature na tao. We all have these moments na para tayong mga isip bata. Pero ang mahalaga ay alam pa rin natin kung kailan dapat magdesisyon ng tama. We love you, Popoy at Bea, at ang buong team ng Dear MOR. Hindi namin kaya ng wala kayo, so sana huwag kayong mapapagod sa mga ginagawa ninyo.
patuloy na nagmamahal, Irvin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hindi mo kaya. Mga kapamilya, oras na natin, it's 23 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan ang ang nakakalungkot na pagtatapos ng kwento nitong si Irvin at Janelle. Nakakalungkot kasi lalong-lalo na para sa marami. O para sa maraming mga nanonood ngayon na hindi binalikan. Nakakalungkot, di ba? Tapos nakakainggit itong kwento nga nila Irvin at ni Janelle. Ay, sige. Dama namin kayong mga naiinggit. Kalma lang kayo dyan. Hinga ng malalim. Nakakaloka. Hindi, alam mo, Poy, syempre alam naman natin. It's a very nice ending, a very happy ending. Although meron pa rin akong a little questions here and there. Hindi makalit go. Hindi kasi, di ba nagbalikan na sila? Yes. Okay, happy tayo doon. Pero totoo na, valid naman yung question ni Irvin. Ano yun? Ano yung kay Sino lalaking yun? Si Manny. Beso. Manny. It's a beso, not a kiss. It's a beso, not a kiss. Yes, it's a beso. Okay. Pero aminin mo, may something. Diba? Hindi naman sa gumagawa ko ng issue. Pero na-bother lang ako very slight. Yes. Alam mo, may something talaga. Doon pa lang sa una may something si Manny for Janelle. Diba? Ang dami niya ng mga tanong noon. Saan ka? Kumbaga, interesado talaga siya kay Janelle. At sinabi rin naman ni Janelle na nagulat nga siya bakit nga biglang may beso. Pero, alam mo, totoo mga nangyayari rin yan. I mean, ba't biglang bumeso sa akin to? Tapos ganun pa yung tiyempo. Diba? Ba't ako niyayakap nito? Ba't ako inaakbayan ngayon nito? May mga ganyan kasi kahit sa mga friends ko, parang weird. Okay. Yung mga friends ko, mga babae, ganyan. Sabi ko, ba't inakbayan ka na nun? Close ba kayo nun? Hindi ko alam. Inakbayan ako ngayon eh. Nakainom ba yun? yung mga ganyan mga eksena, no? Ayan, tsaka yung pakikipag-usap. We don't know. Kasi kapag ka-hyper yung tao, halimbawa, tsaka kilala naman. Yes, yung mga ganyan, hindi natin Pero kasi, of course, Bea, kapag ka-kiss talaga na lips to lips, ay ibang usapan yun. O hindi gawain ng mga pero I think 'di ba yung kiss na sinasabi dito is just a beso, and then yung conversation pa, yun pa yung nagpalala actually, yung conversation na sige, text ka kapag ka nasa bahay ka na Ayan, yung mga ganoon. Pero alam natin na mayroong mga tao na ganyan talaga na extra sweet or pumuporma naman na talaga. At sabihin na natin medyo nag-take advantage dahil, medyo close na tayo, pabeso nga. Bango-bango. Lalo na kapag ine-entertain mo nga, diba? Pero I'm happy. I'm happy for Irvin na nagkabalikan na sila. Pero alam mo po, ito yung mga ganyang sitwasyon na ganyan, yung mga magjojowa na nagbe-break over simple things. Well, siguro sa iba, sasabihin nila simpleng bagay yan, pero marami dyan yung mga simpleng bagay, pag pinagsama-sama mo, parang nagiging one big issue siya na pwede mong ibato sa partner mo hanggang sa ma-fed up ka na, hanggang sa ayun na nga, ma-realize nyo na kailangan nyo ngang maghiwalay. Diba? And nakakatuwa lang dito kaya, sa umpisa, normal yung naging reaction nila na magtatarayan sila, magbabangayan sila. Kasi syempre may inis pa eh. May inis factor. Parang kayo din yan.
Yung mga magjojowa sa office na walang if I know, baka naramdaman din nung iba. Nung okay na okay kayo, hindi alam nung iba. Kasi karaniwan sa mga opisina, bawal talaga. Di ba? Kasi may mga naibibigay nga mga, para maging balanse, may mga favors kasi naibibigay kapag ka magka-relasyon kayo, especially kapag ka mas mataas yung isa dun sa isa and you're directly under the umbrella of your partner. Oo. Yes, oo. May mga ganun. Pero alam mo yun, nakakatawa kasi nung okay kayo, wala nakakahalata. Nung nag-away, doon nahalata. May something to si May something to si Irvin tsaka si Janelle. Wait lang, nakaganyan ng mga marites sa gilid. Parang ang liit-liit lang naman nung ginawa ni Janelle. Parang ang big deal kay Irvin. Anong meron? Di ba may mga ganyan? Alam mo, kahit yung mga celebrity, di ba dyan nahuhuli, Poy? Nung okay sila, wala tayong naririnig na kahit ano. Pero nung nag-away na at naghiwalay na, doon na uusbok yung mga chismis, yung mga chika, doon na magpaparinigan sa Twitter, sa Instagram, lalo na yung mga mag-share ng mga cryptic posts about breakup, relationship, whatsoever. Tapos, syempre, doon na mapagtatagpi-tagpi ng mga otauchi. Hala, kakapost lang ni ganito, pero may nag-post din si ganito na parang sagot doon sa post ng isa. Alam mo na. Bakit diba? Alam na? Nung kayo, nung tinutokso namin kayo, tanggi-tanggi kayo. Tapos ngayon may nangyari sa inyo. Wala, mega kayo dyan. Alam mo yung nalalaman na lang kapag katapos na yung relationship, pag nag-end na talaga ng bonggang-bongga. At yun nga, tama, doon na paghalataan yung dalawa, si Janelle at si Irvin. Pero what I love, Popoy, is ganun, isa rin yun na kahit naghiwalay kayo ng ex mo, lalo na kung hindi naman like cheating, hindi naman like sobrang malalang awayan, sakitan ng naging breakup. Oo, nagagawa mo pa rin naman i-consider yung welfare, well-being nung ex mo. Gaya nito ni Irvin, dahil syempre nga siya nagdala sa Maynila, doon kay Janelle, may pinangako pa sa parents na, babantayan kita, alagaan kita. Ginawa pa rin niya kahit papaano yung pinangako niya. And that's a very gentleman move for me. That's a very yes for me, na kahit nag-break kayo, hindi ikaw yung tipong wala akong pakialam sa'yo ever. Alam mo yon, yung tao mo pa rin siyang kinakausap, may respeto ka pa rin, value nyo pa rin yung pinagsamahan nyo. Tama yun. Alam nyo, yun din yung dapat nating matutunan. Both parties, di ba, mapa ikaw yung lalaki, mapa ikaw yung babae, na siguro naman marapat lang din na may respeto pa rin tayong dapat iniiwan para sa isa't isa. 'Di ba? You don't just kung babalikan mo, minahal mo akong minsan. Yan. 'Di ba? Kahit ako pa yung babae at kahit ako yung lalaki, wag mo naman akong ituring na parang basahan na lang diyan, na parang wala na itulong sa iyo to inspire you to make you smile today or nung tayo pa, yung mga ganun. Oo nga, hindi maganda yung nangyari sa inyo, nag-break kayo, pero sana manatili yung respeto. Sana kahit na medyo hindi na kayo ganun, syempre nga mag-usap katulad dati, nandun pa rin yung a certain level of mutual respect. Wag mawawala yun. Wag mawawala yun. Lalo na Bea, kung yun nga, ang hiwalayan nyo ay hindi naman tungkol sa third party o hindi ka naman niya binastos in front of yung the bonggang public. bugbugan, yung mga ganon. Yes. Kunyari sa selos kayo o kaya sa time. Ayan, maraming mga issues for breakup. Ayan, sa career ninyo. Yan yung mga, di ba, hindi ko sinasabi na pagka petty things. Sige, meron kayo. Pero ang sinasabi ko rito is sana kahit paano may respeto pa rin dahil minsan minahal mo yung taong yun. Kaya wag kang ganyan ho. Alam mo, Boy, I so can relate with this story. Kasi yung mga galawang Irvin na yan, mga galawang Diyosawa ko rin yan, nung time na nag-break kami. Alam ko, hindi kasi, di ba, nag-break kami. Tapos, syempre, nung kami, siya yung nag-aasikaso ng chikot ko, ng karumba ko, di ba? Tapos, nung nag-break kami, ay, Diyos ko, day, may ano pa pala to? Parang may issue dun sa karumba ko. Sino pagtatanungan ko? Siya lang naman nakakaalam ng nangyayari sa karumba ko, di ba? Ba't ano ba mga nangyayari sa car mo? Kwento mo naman. Yung maintenance na... sa maintenance ang naman pala.
Akala ko may manipis mga na yung pangyayari ano. sa loob ng car. Uy, walang ganun. Yung wala ba? bad luck yun. Diba? Alam mo yan. Tapos, alam mo yung, ang tawag dito, yung kung manipis na ba yung brake, kung put-put na ba yung gulong, alam mo yung mga ganun, yung spark plug, whatsoever, alam mo yung mga ganun. Eh, syempre, tawag siya sa akin. Oh, ano? Break kayo niyan, break kayo. Break kami. Oh, ano nangyari sa sa Karumba Bells? Di chinika ko kung ano yung, na issue. So, sabi niya, sige, puntahan kita, ako ang mag-aasikaso niya, ganyan. Tapos ako parang, bakit? Matay, sweet mo pa rin. Hindi naman na tayo Ulo, yung kotse mo yung aayusin, hindi ako makikipag-ayos sa'yo. Pero isa yon sa mga paraan. Diba? Ang galing. Palakpakan natin si Jason. Nag-lead dun sa, huwag arte. Oo. Paano yan? Pagka nasira ulit, tatawagan mo pa ba? Okay lang ba sa'yo? Ganun. Oo, ganun mga galawan. Kasi tama yun sinabi ni Erwin kanina. Unspoken, parang, hindi unspoken rule. Pero parang meron silang kapaan na nagaganap. Meron na silang ginagawa na hindi nila kailangan diretsong pag-usapan na okay, magbabalikan tayo, ganito gagawin natin. Di ba walang mga ganun? Parang mutual understanding. Oo, natural yung, they just went with the flow. Kaya alam mo yun, napaka-natural din ng kanila naging balikan. Walang pressure. Pero somehow, alam nila na okay, eto yung goal, papunta tayo doon. Kaya minsan ganun ang gawin yung mga kamorkada. Wag nang diretsohin na, balikan tayo, ganyan-ganyan. Gawin mo muna. So alam nyo na guys. Kanina sa kwento natin, takot sa kulog at kidlat itong si Janelle. Kapag ka alam nyo na doon sa area na tinitigilan, takot sa kidlat, sa kulog o sa malakas na ulan, yung ex-jowa nyo, as in, recent na ex-jowa at gusto nyo makipagbalikan na hindi mo kaya pang magsabi ng sorry na, kumustahin nyo? Okay ka lang ba dyan? Nakakatulog ka ba? Tanghalin tapat, nakakatulog. Ganyan. Nasa work ako, tulog. Hindi. Pwede nyo kumustahin sa ganun. O kaya, yun nga, yung kay Bea at kay Jason sa kanyang asawa noon. Sa kanyang asawa. Ngayon, naginawa nila noon, yung kotse mo ba? Okay ba? May nag-aasikaso ba? Kasi wala na ako dyan. Ako yung nandyan eh. Di ba parang, wow, knight in shining armor ang datingan. Yun yung gawin nyo tandaan mo yung mga kinatatakutan, yung mga problema, mga issue, at lumitaw ka pa rin. Kapag alam mo, umusbong na yung mga problema, mga issue na yun. At ito pa po, halimbawa yung mga let's say may lakad dapat kayo sa ganitong lugar, may pupuntahan kayong birthday, magparamdam ka pa rin o magpadala ka pa rin ng regalo, punta ka pa rin doon, ganyan. Pero yung playing it cool lang, alam mo yung gano'n. Yung parang friends lang. Oo, I mean, hindi porket naman hello po. Hello po. Ganon yung para hindi nakaka-pressure na, okay, gusto niyo makipagbalikan, so anong gagawin namin? Di ba? Para cool lang, relax lang. Correct. Oo, yung hindi mo kailangan mag-sorry, pero pwede na kayong magkaroon ng small talks. Yan. Di ba? Uy, naalala mo ba dati mga... Wala, naalala ko lang pumunta rito kasi kapag ganito, nagsisimba ka rito. Pagka ganito mga araw Pagka piyesta ni nandito ka nagbaka sakali lang ako para mabantayan ka para sa pagsakay mo ng jeep kasi tatanga-tanga ka Ilang beses ka na nahulog nung kasama mo pa ako ngayon nag-iisa ka pa ayan baka yung mga baka malaglag ka, alam mo na, tanga. Concerned lang ako sa'yo. Boy, may sinabi kanina dito si Gail Enriquez, yung kunwari sa celebrity, malalaman na lang natin nag-break sila kapag nag-unfollowan na sa mga social media accounts. Diba? At naka-block pa. Yung iba, sabagay hindi malalaman ng iba na naka-block Kaya kayo mga kamorkada, pag kunwari nag-break kayo, case-to-case basis though, pero kung yung breakup nyo, yun nga, hindi naman sobrang lala, huwag kayong mag-unfriend, huwag kayong mag-unfollow, mag-block, yung mga ganyan-ganyan. Kailangan updated pa rin kayo. Huwag kayong immature. Ang hilig nung iba sa ganyan. Alam mo, yun ang hilig nung ganyan. Ayaw nilang ipahalata na meron nangyari. Pero in-unfriend, in-unfollow, tapos yun nga magpo-post ng mga ayaw magpapansin Ayaw magpapansin. Ayaw magpahalata. Pero alam na
Tapos nakakatawa pa yung iba, burado lahat ng convo. Ayan, yung iba raw binubura lahat ng conversation. Photos sa sa social media. Oo. Ba't di na sila magkasama dito, si Popoy at Bea? Ano nangyari? Yan, yung mga ganun. Mga marites. Diba? Yun yung isa sa mga talagang senyales na nag-break kayo or whatsoever. Pero alam nyo, pag nag-break kayo mga kamarkada, wag yun yung unang gagawin nyo. Yung magbablock, yung mga ganyan-ganyan. Dapat meron pa rin kayong, anong tawag dito, somehow advantage pa rin dun sa ex nyo na nakikita nyo pa rin yung ginagawa, ganyan-ganyan. Para updated pa rin kayo. Kasi for sure, pag in-unfriend nyo yan, binlock nyo yan, kung ano na pagchichika nyan or whatsoever, lalo na mga marites sa paligid ninyo, di ba? Kaya dapat meron pa rin kayong certain connection. Lalo na nga, again, kung yung breakup nyo is hindi naman yung sobrang morbid na sobrang sakitan, third party, bugbugan, ganyan. O wag yung i-unfriend or i-unfollow, i-block, ganyan. Kailangan. Correct. Yan. Tsaka wala namang blockan, lalo na kapag hindi mo pa bayad yung yung isinakay mo sa credit card ni ex-jowa. Yung mga ganyan, di ba? May mga ganyan kayo. Pinabili tayo ng ganito, kailangan ko lang to. Ito na. Dahil love kita, pahiram ko yung credit card kong Ganyan, sige. Tapos, bablock na kita, bahala ka dyan. Pati number ko, magpapalit na ako ng number, nakapagpa-register na ako ng 5 cellphone number sa NTC. Hoy, kayo ha, yung mga tama yan po yung mga ugali nyong ganyan na. Hindi porket nag-break kayo, mapuputol na rin lahat ng mga responsibility nyo, lalong-lalo na financial responsibility. Kung may utang, may pinakarga, may pinabili, may mga loans na mga ganyan, hoy, hindi natatapos dun yon ha. Huwag kayong ayoko na mga ganyan, yung douchebag, yung mga jerk, yung mga ganyan. Pero hoy, unless sabihin na, hindi, sige, kalimutan na natin lahat. Abuloy ko na yun sa'yo. Unless na diretsahang usapang gano'n. Na walang balikan. Okay na yun. Pero kahit kayo, huwag kayong magpakilala sa ganung paraan, 'di ba? Huwag kayong niyo pa rin yung responsibility niyo. Huwag yung palalain yung image niyo, yung sama ng ugali niyo. By not continuing your responsibility, lalo na nga financial. At very conservative sa pagbabayad ng condo. Love it. Isa pa yun. Ayan. At syempre, ito ay nakakatuwa. Ang nangyari kina Irvin yan, balikan sila, ganyan. Dahil nga nangulila sila sa isa't isa. Itong si Irvin at si Janelle hanggang sa nagkabalikan. Pero ito po ay applicable lamang sa mga magjojowa, sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend. Diba? Kanina, kung meron natatakot sa kulog at kidlat, nang dahil doon ay nag-umpisa magkabalikan. Si Bea nag-umpisa na magkabalikan din sa pag-alalay sa mga paggawa, sa mga sasakyan na hindi niya naman alam gawin. Pero syempre yung iba, alam naman po natin, nangungulila dahil wala si Mister sa bahay. Huwag kayong magulo. Ibang storya yun. Ibang yun, diba? Kumusta ka na? Ito, wala nga si pare mo sana kung nandito lang siya. Sige, pupuntahan kita dyan. Ibang usapan ho yun, ha? Para lang to sa magbo-boyfriend, sa mga mag-girlfriend na nagkakabalikan. Linawin lang natin, ha? Sige. Pare, natatakot kasi ako, kumikidlat Bakit ganyan? Walang ganyan. Mag-usapan yan. Iba yun. Yung mga utang daw bayaran ha, kahit nag-break, sabi ni Gail Enriquez. Si Renny Boy, iba rin tong ni Renny Boy. Ako, bago ko putulin connection ko, sinisigurado ko nalalagyan ko muna ng electric tape para walang short circuit at walang balikan na magaganap. Soy! Asoy! Nakakakuryente yun. Electric tape pala ang nilagay electrical. Electrical tape. Electrical tape. May mga comments pa tayo dyan sa YouTube bells natin. Napakarami, kaso nakakatamad. Ang dami sinasabi nito mga nandito. Hindi, joke lang. Ito, sabi ni John Corky Hunter, watching from Vienna. Hindi pala. Sabi niya, happy ending. Ayan, si Joel GM, watching from Vienna, Austria. Okay, at syempre si Cheryl Cruz. Ano yun? Nang inggit lang kayo? Edi sana all may jowa.
At sana rin, sabi rin ni John Carl Bohol, sana nga all binabalikan. Queenie Lynn Santos, love wins. Okay. Ito pa pala yung sinabi ni mahabang sinabi ni John Corky. Para sa akin, pride destroys a relationship. Dapat mag-sorry ka sa love mo para iwas sa breakup. If you truly love that person, give way na lang in order to have a healthier relationship that will last. Pero alam mo, John Corky, dito sa nangyari nga kaya Irvin and Janelle, yes, maganda yung idea na hindi sila nag-break all throughout the relationship. Pero there is much to learn also during the breakup. Marami ka ring matututunan, hindi lang tungkol sa relationship ninyo, tungkol sa sarili mo, 'di ba? At doon sa kapartner mo. 'Di ba? Matututo kayo Mas matututo kayo sa paano nga ba kapag nagkatampuhan kami. 'Di ba? Paano nga niya ako tatratuhin, 'di ba? Sila nag-aasaran pa rin, 'di ba? Nagiinisan, pero meron pa rin yung respeto. Meron kasi Bea yung nagiinisan sila, sabi nga para nagsusungitan, pero hindi nagbabastusan. Nagbabastusan is another thing. 'Di ba? Another level. Yung nagsisiraan at nagbabastusan, iba na yun. Huwag mo nang balikan pagka ganun. Yung masama yung bunganga, kung ano-ano yung ginagawa, pinopost ka na sa Facebook. Well, yun ang mga taong hindi na dapat binabalikan. And you can learn that through a breakup. Diba? Matututunan mo yan. Lalabas ng kulay Tunay na kulay. Diba? May comments yun lang pa? Naman. Salamat po. Teka, hanap tayo dito sa Facebook natin. Alam mo, ito si Joanna Marie Betriolo, sabi niya, alam mo, pwede ding maging style yung utang para habul-habulin ka ng ex mo. Nagpapahabol para sa utang. Hindi pinabayaran para tuloy-tuloy yung habol. Oo. No. Sana kung gano'n. Paano kung hahabulin ka, may kasamang pulis? Kinasuhan ka na ayun pala. Lang. Nanlaban ka. Paano natin? Pagka nanlaban. Alam mo na. Bye. Oo. Hindi lahat katulad ni Cardo Dalisay, ha? Daming chances. Immortal, ha? Oo. Anyway, pero we wish you the best, Irvin and Janelle. Sana yan na yung huling pagbe-break ninyo unless necessary. Pero alam namin na marami kayong natutunan dun sa breakup ninyo. And I feel like you will value each other more the second time around. Diba? Ganun yun, boy. Kaya thank you so much for sharing your story. At ang susunod natin pasasalamatan, syempre, yung ating mga dramatista bells, pagkagaling-galing nga naman talaga. Kaya eto na ang mga nagsipagganap for today's video. Thank you so much, Jag Kamat bilang Irvin. Si Thea, ako po yan. Pero si Janelle, si Jamie Rubio yan. At yung buzingers natin kanina, si Makoy Marcos. At si Manny Dan Kaposyon tayo dyan. At ang tumanggap po ng letter nitong si Irvin ay si Warly Alagaw. At ang nag-ayos ng ating drama, Joko Loco, maraming salamat sa'yo. Yun, thank you so very much, dear MOR team. Ay nako, isa pa hong takeaway natin para dito sa storya ngayon. Kung ikaw ay mangbablock, wag ka naman ng mang-stalk. Diba? That's so unfair. Diba? Binlock mo na nga. Tapos ikaw makakasilip pa sa profile niya. Ayaw mo magpatingin na sa'yo, pero updated ka pa rin. Alam mo, paano? Paano? Friend, dali ka tambay ka sa bahay. Uy, patingin nga. Diba friend mo pa yung ex kong si Chenny? Tingin nga, ginagawa. Ano yung mga pinopost niya? Shoutout sa mga kaibigan mong ganyan. Yung mga Oo, pero nako, yung iba talaga, mambablock, pero sila rin yung number 1 stalker. Okay. Gagawa ng ibang account para makapag-stalk. Diyos ko. Ganda namin yan. Well, mga kapamilya, oras na natin is 30 minutes to go before 3 p.m. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre, Spotify natin, meron na lamang tayong 600,000 bago mag 600,000 views na streams. Bago tayo mag 21.
Millionity. Ayan. Thank you so much. Assignment niyo yan ha, over the weekend. At syempre, ang susunod yung assignment. Diyos ko, ang dami na pong bagong offerings ng Alto app. Syempre, una na dyan, ang MOR Rewind. Meron ng MOR Presents. At meron pang MOR GCC. Diyos ko, die. Wait, ano pa? Countdown yun. May nakalimutan pa ba ako? Wala. Tama. Ano pa? Yun ba yun? GCC, MOR Presents. sa hapon. Ayan, Ayun. MR sa hapon. Diyos ko, lahat yan nasa Alto app. Kaya i-download nyo na ngayon. Kung mamimiss nyo kami over the weekend, di ayan, andyan ang Alto app. Mag-entertain sa inyo over the weekend. Go na. Ganito po yan, parang radyo lang rin. Di ba? Habang nakabukas yung Alto app ninyo, pwede pa rin kayo mag-Facebook. Di ba? Habang nakabukas yung Alto app ninyo, tumutugtog at nakikinig kayo ng drama namin. Halimbawa, ng MOR Rewind, ng MOR sa hapon, ayan, ng GCC. Pwede pa rin mag-message yung mga jowa ninyo. Pwede yun. Kasi nakaano lang Kung mapapakinggan mo lang naman para siyang radyo sa cellphone ninyo. Ganoon po. Ano daw pag naka-connect yan sa Bluetooth speaker ninyo. Yung saya. Yan. Kahit nga naliligo ako, Beye. Nakikinig pero totoo, nakikinig ako sa Alto app, naliligo ako. Minsan sa balita kasi may DZMM din diyan. 'Di ba? Kapag ka umaga. At least ako, Bea, alam mo naliligo. Hindi, alam mo nakikinig ako sa balita. Ayan, Bea, gawin mo rin 'yun. Gawin mo rin 'yun para talaga may radyo ka na rin. Sabi nga ni Renny Boy, sa Alto app parang nasa radyo ka na rin. Mas malinis pa, ano pa nga, 'di ba? Walang static. Basta maganda yung connection mo. Yes. Mas HD pa pakinggan. Yan na, over the weekend. Yehey. Yun. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakipagkulitan, mga nagkomento, uminit ang ulo, at syempre yung iba naman ay natuto dito sa Dear MOR natin, at lalong-lalo na nga sa inyong mga pinilig at ganoon na rin sa mga nainggit sa mga kwento sa kwento ni Irvin at ni Janelle. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Hose. Yan. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga mangyari, Maga Family, stay in love and stay happy. Bye-bye.